Sabado mga kapatid, meron po kami pang Sabadong fellowship sa may barangay Dumagmang. Andiyan po meron po mga kapatiran from Dumagmang. Bago po magsimula yung service, dumating si Brother Crispin. Ayan po yung tatay ng bata. Brother Crispin, pataas ng kamay. Pagdating nila doon sa church, dumadaing yung bata, yung nakaigda, Sister Sarah May. Sakit ng dibdib. Then, bago kami mag-start, pumunta kami doon sa kwarto nila brother, doon sa kabilang bahay. Pinag-pray namin doon sa loob. Tapos sabi ko, painumin ng maligamgam na tubig at pag magpahinga kasi kung naninikip yung dibdib. Then, tuloy-tuloy na yung fellowship. Tuloy-tuloy yung service. Then, nung preaching time, nasa kalagitnaan po ako ng pagtuturo, pangangaral. I heard doon sa kabilang bahay, nag-iiyakan yung mga bata. Nag-iiyakan. Then, yung mga kapatiran, labas-pasok sa church. Hanggang sa pumasok yung asawa ni Brother Ariel Joan, may daladalang pagpasok, aligaga, natataranta ko ang gagawin. Naghahanap ng papel masusulatan. Nung sumulat, nakatingin sa akin, tapos tumayo dun sa gilid. Sabi ko, alam ko na ito, urgent. Sabi ko, sister, ano yun? Lumapit sa akin, yung sulat, pakiyan. Ang sabi po sa sulat, yan po. Tingnan po yung sinulatan, pinunit kasi mabilisan eh. Pastor, silaga po, wala nang malay. Pero ang totoo po niyan mga kapatid, kaya nag-iyakan yung mga bata, yung bata ay patay na. Ako po, engaged po ako sa mga community services. I've seen a lot of people kung paano namamatay. Sa ER, sa provincial hospital, sa private hospital, nakakita ako paano ang tao namatay. Nung pagpasok ko, nung sabi ko kay studio, preaching time, huminto ako. Sabi ko, mga kapatid, labas tayo, puntahan natin. Nung makita ko yung bata, nakanganga, kirik ang mata, ang lamig ng kamay, ang lamig ng paa. Ang sabi ko kay Brother Aton, dahil marunong maghilot, sabi ko, Brother Aton, may pulso ba? Tumingin sa akin, hindi nakakaimik. Pinulsuan ko sa kamay, walang pulso. Pinulsuan ko sa paa, walang pulso. Pinulsuan ko sa leg, walang pulso. Nakanganga, wala na. Kulay talong. At alam po ng mga kapatiran yan, kulay talong. Nung makita ko mga kapatid, sabi ko sa mga kapatiran, magpunta tayo dito mga kapatid, pag-pray natin. Pray kami. Pagkatapos mag-pray, wala pong nangyari. Then, pumunta na sila doon sa barangay para inform po yung kagawad, kinakailangan maibaba. And yung area po na yun, mula doon sa lugar, papunta doon sa district hospital, 1 oras na biyahe. Kung nakikita po nyo sa video, yun po yung inaahunan ko doon. Ang pamasahe po nung sa Balabal, 350 pesos one way. Balikan ko po doon 700, kada linggo po yun, kada Sabado. Ganun po kahirap yung kalsada roon. So pinuntahan mga kapatid, and then pagkatapos namin mag-pray, wala nangyari. Sabi ko, balik ako sa church. Sabi ko doon sa kapatiran, bro, magpatugtog ka ng Christian song. Patugtugin mo, magpatugtog ka ng papuring awit sa Panginoon. Yung ikaw ang tunay na Diyos. Pray kami mga kapatid. Revival sa loob ng church, revival doon. Nag-iiyakan na yung mga bata. Grabe po yung pray ako sa Panginoon. Ano po habang nagpipray ako? Sa kabilang tenga ko, sabi po sa akin, i-chat mo na si Kapayrin. I-inform mo na sa Alay Pagdamay. Ano po yung Alay Pagdamay? Yung Alay Pagdamay po sa amin, programa po ng provincial government, libreng kabaong. Kilala ko po yung in charge, sabi, i-chat mo na para mapadalhan ng kabaong sa kabilang tenga. Sa kabilang tenga, sabi ko, pag ito ay nangyari, panambahan, magiging malaking kapulaan dito sa komunidad, dito sa barangay. Magiging kapulaan ito. Sabi ko, Lord, ilalaban ko ito.
Katulad ng panalangin ni Jacob, Panginoon, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Almost 1 hour, Brother Ariel, di ba? Fellowship. Puri tayo sa Panginoon, prayer, kanya-kanyang prayer. Iyakan sa loob, iyakan doon sa bahay. And I tell you mga kapatid, this experience, mga kapatid, grabe po yung upliftment ng yung faith. Wow, sabi ko, powerful ang atin pong Panginoong Diyos. Patay na. Si Brother Crispin, yung tatay, ka-attend niya lang uli nung Sabado. Pero ipinakita sa kanya ng Panginoon, hindi niya dapat sayangin yung pagkakataon na ito. Wala, humagulol na yan. Umiyak na yan. At ayon po mga kapatid doon sa isang anak ng kapatiran, bago nila ipinatawag, bago sila nagsabi doon kay Sir Joan, merong huling hininga yung bata. Pag hingang ganun, naglak na, wala na yung panganak, wala na. Pero tuloy-tuloy kami nagpuri sa Panginoon. Lord, ilalaban namin ito. Katulad ng prayer ni Jacob, Lord, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pagpapalain. Praise God. Then pag closing prayer ko mga kapatid, pag sabi kong in Jesus name, lumapit si Sister Juliana, sabi sa akin, Pastor, ano po, ilalabas namin yung bata, dadaling namin sa district hospital. Sa tapusin muna natin ang gawain. Pagtapos namin gawain, pagbalik ko doon, praise God, hallelujah. Tingnan natin. Yung sumunod, ibinaba siya yung nakamotor. Ibinaba, nagkamalay na yung bata. Dinala sa district hospital. Pagdating ko roon, pagbaba ko, kasi nauna sila, pagbaba ko, eto na po. Ang sabi ng bata, anong nangyari? Hindi siya nagmamalay. Sabi ng doktor, walang problema sa kanyang vital organs. Walang conflict, walang problema sa puso. And yung post ko na ito, mga kapatid, hindi po sa, kumbaga, not by monetary reasons, no. Pinost ko yun para i-add ng Diyos nating pinaglilingkuran ng Diyos naman. Kahapon, 824,000 views. Aabot po ng million views. And since then, kachat ko po yung Vice Governor, kachat ko po yung mga board members, kachat ko po si Mayor, kachat ko po, nagtatanong sila, anong nangyari, Pastor? Ang daming nakikipag-communicate. Bakit mga kapatid? Hindi dahil sa galing ng tao. Wala tayong tinataas ng tao, mga kapatid. Amen. I've been humble enough, mga kapatid. Sabi ko, Lord, sa'yo ang lahat ng kapurihan at karangal. Alam niyo po yung nangyari yun? Nag-preach ako nung Sunday, kasi Sabado preach ako nung Sunday. Alam niyo po mga kapatid, nung Sunday, parang ang pako hindi nakalapat sa lupa. Damandam ko po yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang sabi ko mga kapatid, naranasan ko sa ministry for 20 years in my ministry sa Labo. Marami pong pinagaling ng Panginoon. Pero first time kong maka-encounter, patay, binuhay ng Panginoon. At ang nilagay sa akin ng Panginoon, ito yun. Kahit anong karamdaman iharap sa akin, sabi ko, Panginoon, kung yung patay nga binuhay mo, itong simpleng karamdaman, kaya mo lang. Mga kapatid, tumayo tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Pwede ba natin, mga kapatid, basahin yung apoy? Hallelujah, Barabash. Yon dararaba, sikilararaba. Yoraraba baya, sikilararaba. Taman mga tatay. Amen. Dalhin natin yung apoy ng presensya ng Diyos, yung apoy ng banal na Espiritu, na katulad ng mga paks, nagkadapo-dapo mga kapatid, tumapo sa bawat isa.
Amen. Come on. I decree and declare by the authority of the Word of God and by the power of His name, anumang karamdaman ang meron ka, kapag dumating ang apoy ng Espiritu, yan ay kayang sunugin. Horarabaya, sigilararaba. Come on, mga tatay, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God, hallelujah, hallelujah. Come on, kailangan natin ang apoy. Tanggapin natin ang apoy. Dadali natin ang apoy. Come on, kung ikay nandito ngayon nang nanghihina ng lalamig, amen, sa unang araw ng gawain, magpapakalakas tayo, magpapakatatag tayo, tatanggapin natin ang apoy ng Espiritu ng ating dakilang Diyos. Blessed be your holy name, oh God. Hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. In the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus. Inaabot yung mga tatay, yung iyong karamdaman mo, tutupukin. Amen. Mga tatay, ang dapat na tumitira, ang dapat na nanahan sa ating katawan, hindi yung karamdaman, hindi yung sakit, kundi yung presensya ng ating Panginoon.